Okay, let's do your reading, Taurus. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 31, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, gusto ko po sana kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, tingnan natin what is going on. Ano po ang kailangan naming malaman sa area ni Taurus para sa araw na ito? Taurus. Nine of Sword, hindi magandang card. Okay, this is not good card, my dear, kasi this is energy ng bangungot. Ang highlight dito is more on bangungot, my dear. Okay, ka-clarify ko siya kaagad. Normally, pag lumalabas yung card na yan, parang may bumabagabag sa'yo. Paki-clarify po. Ang daming card na gustong mag-clarify sa kanya. Okay, the Six of Pentacles. Okay, may kinalaman sa obligation and responsibility, my dear. Okay? So, medyo nag-overthink ka ngayong araw na ito about sa mga obligation and responsibility. Normal, magkatapusan. 'Di ba? Normal yan. Kasi, mga bayarin, mga bills, so on and so forth. So, medyo mabigat yung energy dito. Pero, sa energy naman to ng Nine of Swords. So, ang Nine of Swords kasi, my dear, is connected sa energy ng overthinking. Okay, so nag-overthink ka. Relax, my dear. Inhale, exhale. Okay, inhale, exhale. Kaya mo yan. Okay? So, nag-overthink ka ngayon kung mga responsibilities, mga obligation. Okay. Okay, tingnan natin. Additional cards pa po. The Knight of Cups. Medyo may konting dito, hesitation sa energy ng Knight of Cups. The Nine of Cups. Oy, yun lang. May kinalaman sa yung mga manifestation, my dear. Why? Why, Delilah? Okay. So, my dear Taurus, may konting parang may konting doubt ngayong araw na to about sa mga manifestation mo. No, yung para bang mangyayari pa ba to? Makakamit ko pa ba to? Kailan ba matatapos tong kalbaryo? Okay, yung mga ganon. Kasi, ang nakukuha ko dito, my dear, possible kaya ka nagkakaganito is because nararamdaman mo lang ngayong araw na to is yung pressure pagdating sa mga obligation and responsibility. So, yun yon. Kaya siguro parang pinanghihinaan ka na ng loob. Tingnan natin kung pakiramdam ko parang may pagod na involved, ha? Parang may pagod na involved siya. Tingnan natin ibang mga cards. We have here the energy of the Judgment card and we have here the Seven of Wands. Siguro expected mo by this time okay na. Kasi nangangalahati na tayo ng taon eh. So, dapat by this time, parang medyo humupa na itong mga tensyon na nangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, nag-post ako pero hindi naman to basihan eh. Hindi naman to as in 100%
100% na basihan kasi guide lang naman siya. Pero nag-post ako bago pumasok ang 2026 na sabi ko mag-uumpisa pa lang nahuhupa yung pensyon or yung pinaka-jet lags ng 2026 ay 2025, pagsampa ng 2020, 2025, pagsampa ng 2026, mga kalagitnaan pa bago mo mararamdaman talaga na may change and transformation. Okay. So, dapat this is the time, my dear, na dapat dire-diretso ka lang. Yes, dire-diretso ka lang, my dear, talaga. Kasi possible na, di ba? The Ten of Pentacles, you need to, maganda yung clarification nito. I have this strong feeling. Maganda yung clarification na to. Kasi, probably, di ba, Strength card, I told you, kasi ang nararamdaman mo ngayon, my dear, is yung pagod simula nung last year. 'Di ba simula nung last year, tapos nadala mo pa ngayong taon na ito, no? Pero this is the time, my dear, dapat maging consistent ka talaga. As in, dire-diretso lang. Kasi patapos na yung July so mag-o-August na tayo. So, lagpas na tayo ng kalahati ng taon. So, eto na siya, magi-start na talaga yung change at saka yung transformation. Okay? So, sasabihin mo, matatapos ba ngayong taon na to, yung lahat na yan? Probably hindi. Pero at least paano may konting changes and may konting transformation na mangyayari, ha? So, yan siya. Okay, kuha tayo ng, ang taas naman ng aking saglit lang ha. Ang taas naman ng aking oracle card, nasa taas siya. Okay. Kasi ngayon parang lang to napapagod ka sa usapin ng obligation, response. Anong bottom deck of the card? Bottom deck or the hidden message, the Two of Wands, di ka makapag-decide. Okay, medyo naguguluhan ka actually. Naguguluhan ka dahil, sa relationship din Okay. Possible na parang may mino-workout din sa loob ng relationship. Okay. Gusto may stable, dalawang Queen of Pentacles over here. Okay. Possible din sa loob ng relationship, meron sinusubukan na i-workout. That's what I'm getting over here. Walang give and take. Actually, ang nakukuha ko sa energy is like nakaka-drain na energy, nakakabagod na energy. Pero kagaya nga ng sinabi ko, my dear, kung maging consistent ka lang talaga sa kung ano yung ginagawa mo, and kung tama ang prediction ko, my dear, by the kalagitnaan ng ng taon ng 2026, dahan-dahan na magbabago 'yan. Makakakita ka na actually July is meron ng transformation no, para sa mga Taurus, meron ng transformation sa mga Taurus. May pagbabago na. Pero possible na hindi masyadong ma-appreciate kasi hindi siya enough kasi parang gusto abracadabra or parang magic That's what I'm getting over here. So hindi siya matatapos may joy ng ganun-ganun kaagad na parang abracadabra and then transform kaagad. Sinasabi kasi dito sa card na to that you need to be consistent pa, my dear. O tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Okay, kuha tayo ng oracle card ha. I-close po natin yung reading. Sa relationship, may nararamdaman ako na tension, my dear. Okay? Probably meron mga nape-pressure, na-stress sa loob ng relationship, walang give and take na nangyayari. We have your energy of friend zone, okay? Mayroon mga na friend zone, okay? It's more on you give too much love sa isang tao pero hindi naman pala na ibalik, parang ganon. Actually, hindi ko gusto tong friend zone kasi possible, my dear, na na-take advantage ka ng ibang tao over here na parang akala mo same kayo ng nararamdaman sa bawat isa pero hindi pala, okay? So, like, possible din, my dear, na nahihirapan ka mag-let go o nahihirapan ka mag-move on sa isang tao. Pero hindi ko talaga nagugustuhan yung energy niya kasi possible na mayroong mga na-take advantage over here. Okay? And ngayon ka lang natatauhan, my dear, na okay, hindi nga talaga ako mahal, hindi nga talaga ako gusto, okay? So, I think this is the time, my dear, to let go. Kung ikaw may na friend zone or hindi nasusuklian yung pagmamahal na naibabalik sa'yo, you should let go, my dear, okay? Para magkaroon ng space sa mga taong deserve naman dyan sa spot, dyan sa puso mo, okay? Let me see, my dear. Let me see, tingnan natin. What is this? We have here
The time in motion. Okay, we have here transition, uh, patience, observation, um, liminal speed, and preparation. I can feel, my dear, na parang may something na mangyayari for you. It's like, probably baka na-stuck ka lang talaga sa isang time loop na, yeah, medyo akala mo ganun na talaga. Yung typical na parang stranded ka sa airport, sa akala mo doon ka na talaga nakatira sa airport, pero hindi ka naman talaga dapat doon nakatira. It's more on parang na isa isang loop ka na akala mo eto na talaga yung buhay mo, pero hindi. And nandun ka sa moment, my dear, na parang nagta-transition ka, okay? So parang nandun ka sa moment na inaalis ka doon sa nakasanayan mo. May mga bagay ka na nakasanayan, like for example, like na friend zone ka sa isang tao or nasa relationship ka or parang ganon. No, that's what I'm getting over here. Like nagkakaroon ng transformation. Okay. Pero as of this moment, my dear, probably baka na-stress ka lang. And it's given, my dear, kung titingnan mo, Nine of Swords and the Six of Pentacles over here. Um, kung na-friendzone ka, yes, kino-confirm nun, my dear, na hindi na ibabalik, my dear, yung pagmamahal na ibinibigay mo, my dear, sa person na ito. So therefore, you know what to do. You know what to do. Dito, my dear, sa energy ng Knight of Cups and the Knight of Cups and the Nine of Cups, if just in case umaasa ka na magiging kayo, like kumohopya ka, ngayon mo nararamdaman, my dear, na baka hindi ka gusto ng tao na yon. Okay, ngayon mo mararamdaman ngayong araw na 'to or ngayon ka parang matatauhan na, okay, hindi niya talaga ako gusto, hindi niya talaga ako love or somehow like kaya niya lang ako mini-message or kaya niya lang ako chine-text or chine-chat is because like kailangan niya ng pera. Parang mga gano'n, okay? Or troubleshoot ako ng mga problema niya, something like that, okay? But, based dito sa energy, we have here the energy of the Ten of Pentacles at saka Strength card. Continue ka lang, my dear. Like, you just need to continue sa loob ng relationship. I can feel talaga some tension over here. Probably, merong nangyayari talaga na hindi maganda. Okay? Like, too much love. Um, you're trying to work on it. Oh, di ba mayroon Three of Swords eh. Parang may something na nangyayari talaga sa loob ng relationship. Ang ano ko lang dito, my dears, I think parang hindi nasusuklian yung love na binibigay mo doon sa person or parang pakiramdam mo you deserve somehow, somewhere, somehow much better na energy. Ganon. Pero kung may kinalaman naman sa manifestation, my dear, yes, nag-start pa lang talaga, my dear, yung iyong transition o yung parang journey, my dear, sa pagtatapos ng mga bagay na pinagdadaanan mo as of this moment. So definitely, nararamdaman mo pa rin talaga yung pressure, yung konting, sabihin natin, hangover or jet lags. Remember, itong energy na to, dala-dala mo to since 2025. So, hindi siya kaagad talaga mawawala. Pero I'm very, very sure nitong July, may something na nangyari. No, parang may changes na, may uga na siya or let me just call it a fruit of your labor. May ganun na siya. Pero parang hindi mo lang talaga siya masyadong ma-appreciate, my dear, kasi probably nandun ka sa moment na naghihintay ka, my dear, ng magandang ay yung alam mo ba yun, yung quick result, yung abracadabra, wala ng problema, parang gano'n, okay? So halo-halong energy ang nasagap natin dito, my dear. Pero kung ikaw ay na friendzone, this is the time, my dear, to let go and tiyagain mo lang, my dear, yung sa ano, the time in motion. Kasi sa time in motion na nakukuha ko dito, my dear, is parang you need to parang trust the process, parang ganon. Kasi nakukuha ko, inaalis ka talaga niya, my dear, sa isang lugar na hindi ka naman talaga dapat nandoon. So, yeah, inaalis ka niya doon, okay? So, my dear, yan po ay kasabay pala, my dear, ng pag-aalis niya sa doon sa lugar na yon, aalisin din niya, my dear, yung mga tao na hindi talaga dapat alam mo yon kasama dapat sa circle mo. So, kung meron mga tao may di na nawawala or aalisin, I think, um, hindi ko pwedeng sabihin na tanggapin mo na lang na aalisin kasi siyempre baka nakasanayan mo, nakasama mo talaga yung tao na yun forever. But, kung aalisin man siya, there is a purpose kung bakit siya aalisin, okay? So,
sabi ko nga may mga bagay na aalisin talaga sa life mo and yeah, gano'n talaga ang life. Like for example sa energy ng friendzone, 'di ba, na friendzone ka, so you're giving love sa isang tao na hindi naman pala same yung love. Kunyari ang tingin lang sa'yo is kapatid lang, 'di ba, siblings lang. So, 'di ba, probably baka ibaba mo yung tingin mo, 'di ba? Gawin mo rin siyang kapatid, 'di ba, 'wag mong jowain, gano'n. Okay, so my dear, yan po ang nasagap natin na energy message para sa araw na ito, July 31, 2026. Sa gaya po na lagi kong nasasambit or lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.